Magandang araw mga kapistolero. Nung isang araw kasi nanonood ako sa YouTube at natsyempohan ko yung mga lumang war movies, yung mga pelikulang gera nung panahon ng Hapon. Naisip ko, sabi ko, bakit kaya hindi ako gumawa ng content tungkol sa mga vintage firearms? Kaya ko ito naisip kasi ang mga vintage firearms, part po ito ng ating history. Ito ay ginamit ng ating mga ninuno upang ipagtanggol ang ating inang bayan. Kaya sana mga kapistolero, magustuhan po ninyo itong munting feature natin tungkol sa mga vintage firearms dito sa Pilipinas. Pero pili lang po ito. Ito ay mga medyo familiar sa akin. Actually, marami ng mga vintage firearms na ginamit ng ating mga bayani na nakipaglaban sa mga mananakop na dayuhan. Pero medyo pili lang yung mga firearms na i-feature ko. Sana magustuhan po ninyo. Ang mga sandata noong panahon ng Kastila at Amerikano. Ang Colt M1878. Ito ay ang mga revolver noong panahon ng Kastila at Amerikano na pinaniniwalaan din na ginamit ni Gat Andres Bonifacio at ni General Antonio Luna. Pagdating naman sa rifle, nandyan ang Model 1885 Remington Lee. Nariyan din ang mga sinaunang Springfield rifles na ginamit din ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng Philippine-American War. Tignan naman natin ang mga firearms na ginamit noong Japanese occupation. Unahin natin ang mga armas na ginamit ng mga sundalong Hapon. Siyempre, hindi mawawala yung kanilang arisaka. Ito yung mga napapanood natin dati sa mga pelikula. Mga kinakabitan nila ng bayoneta tapos nagbabansay charge. Pagdating naman sa mga light machine guns, nandyan ng Type 99 light machine gun. Ayos din ang pagkakagawa nitong machine gun na to, no? Baliktad yung magazine. Madalas kong makita to do sa mga lumang pelikula ni FPJ. Pagdating naman sa pistol, ang mga sundalong Hapon ay merong Nambu pistol. Parang familiar yung design, di ba? Oo, parang German Luger. Pero ito yung official sidearm ng mga Japanese Army. Tignan naman natin yung mga armas na ginamit ng mga sundalong Amerikano. Siyempre, hindi mawawala ang M1 Garand. Battle-tested talaga itong rifling ito na hanggang ngayon meron pa rin mga lumalabas niyan. Isa pa rin paboritong rifle na gamitin ng mga American GIs noon ay ang M1 Carbine. Ito ay isang semi-automatic rifle na makikita dun sa pelikulang Saving Private Ryan. At syempre, hindi mawawala ang ating paborito, ang M1911A1. Sobrang battle-tested na talaga itong baril na to. Biro mo, mula pa noong World War I hanggang World War II ay ginagamit pa rin ito. At hanggang ngayon sa panahon natin, ginagamit pa rin ito sa mga competitive shooting. Pagdating naman sa mga squad automatic weapon, nariyan ang Browning Automatic Rifle o mas kilala sa tawag na BAR. Ito ay chambered sa 30-06. Pagdating naman sa mga SMG, nariyan ang Thompson submachine gun. Ito ay chambered sa 45 ACP. Ito ay naimbento ni Brigadier General John T. Thompson noong 1918. Kilala din ito sa tawag na Tommy gun o kaya Chicago typewriter. Paborito din itong gamitin ng mga gangsters noon sa Amerika gaya nila Bonnie and Clyde. At pagkatapos ng gera, karamihan sa mga armas na ginamit noon ay hindi na naibalik sa mga sundalong Amerikano. Karamihan kasi sa mga armas na ito ay naging loose firearms na. Gumawa ang gobyerno ng isang agency, ang Firearms, Games and Explosive Section, upang ma-regulate or ma-register lahat ng mga loose firearms. Ang iba namang mga naiwang armas ay napunta sa kamay ng mga hukbalahap. At ayan mga kapistolero, sana po nagustuhan po ninyo ang ating munting feature tungkol sa mga vintage firearms.
At kung meron po kayong alam na mga ibang vintage firearms na ginamit ng ating mga ninuno, mag-comment po kayo sa comment section. Napaka-importante po ng mga malaman natin ang mga vintage firearms kasi part po ito ng ating history. Ika nga, sabi nga ng mga matatanda, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Hindi po, biro lang po. Ang hindi po marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. At yan po ang ating maikling kwento, mga kapistolero. Sana po nagustuhan po ninyo at may natutunan po kayo sa ating content. Hanggang sa muli po nating kwentuhan, mga kapistolero. Gaya po ng lagi ko pong sinasabi, be a responsible gun owner, and to God be the glory.